Hello Leo, Sun Rising and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. Thank you. So, tignan natin kung ano mga messages ni Leo. First card ninyo, flow. Ayan, so just go with the flow with life. Okay? This could be a reminder para sa'yo na mas magandang sumabay na lang tayo sa agos ng buhay. Let's surrender to the divine universe, surrender to God. 'Di ba? Kasi when we do surrender, mas nagiging maayos ang lahat. Mas nagiging maganda ang takbo ng buhay natin. 'Di ba? Rather than kumontra tayo, rather than questionin pa natin, 'di ba? So, mas magandang sumunod na lang tayo sa agos ng buhay. Okay? Para mas maging relax tayo. And parang there is a sense of surrender when you're going with the flow with life. 'Di ba? There is a source of surrender. Yung parang siguro magdadasal kayo or pinagdadasal din ninyo na, Lord, kayo na pong bahala sa akin. 'Di ba? And when you are surrendering to the divine, make sure also that you are always listening to God's guidance, to the divine guidance, 'di ba? Lagi tayong makikinig sa intuition natin at lagi nating papansinin kung ano yung mga signs, symbols, and synchronicities na maaaring nag-show up, no, sa buhay natin kasi that is guidance also from the divine. So we have breakthrough. So this is really good, no, na magkakaroon na kayo ng breakthrough, magkakaroon na ng solusyon sa inyong mga problema. Kung meron mang mga obstacles na pinagdadaanan kayo, things are going to look way better now kasi magkakaroon na kayo ng breakthrough. Parang kung sa merong biglang parang sorry, nabubulol ako. Parang merong susulpot, 'no, na basta na lang out of the blue, 'di ba, magkakaroon na kayo ng solusyon. Maiisip mo na kung ano ang gagawin mo, 'di ba, to come out successful or victorious, 'di ba? So we have purification, 'no. This is also one thing na napakahalaga na mag-purify ka. Kasi maaari, 'no, naramdam mo din ang merong mga negativity around you, negative entities are around you, or maaaring nararamdaman mo, no, na parang magulo, parang siguro merong mga negative thoughts, feelings, and emotions in kayo, or even in your energy field, you can sense, no, na there is something na mabigat or hindi ka mapakali, so that is an indication na kailangan mo mag-purify, 'di ba? Hindi lang ng paligid mo kundi also ng inyong energy field. So you can use that sage, no, yung white sage. You can use that to purify, 'di ba? Uh, your living space and to purify yourself, no? Kung mag-i-smudging ka, no? Ito yung white sage ang gamitin niyo. Or you can also use other herbs, 'di ba? Pwedeng gamitin mo kung meron kang lavender, meron kang chamomile flowers, or kung meron kang frankincense, myrrh, yung mga ganyan, ano. Yung alam mo yun, yung pinapausok sa simbahan, 'di ba? Yung mira yun, no? Yung dark na yun yung mira. You can also use that, 'di ba, for smudging, or you can put salt as well on the charcoal na gagamitin mo sa pagpapausok, you know. At you can use any kind of herbs din. Palo Santo, kung gumagamit kayo ng Palo Santo, pwedeng gamitin mo 'yan, no, na yung Palo Santo stick or Palo Santo chips, 'di ba? Pero kapag gumamit ka ng Palo Santo, yun lang, no, all by itself lang. Yung Palo Santo lang, 'wag mong samahan ng iba pang mga dahon or any kind of herbs pa. So, use that, no? Lalo-lalo na, no, kung talaga kayo'y sanay na din na nag-i-smudging kayo ng, ng space ninyo or ng sarili ninyo, then maybe this is the time na kailangan mong ibalik yan, magpauso ka. Para doon naman sa iba na hindi pa nakakasubok mag-smudging, hindi pa nag-iinsenso sa bahay or sa katawan ninyo, make sure na
aware kayo na yung ikaw or yung mga kasamahan mo sa bahay, make sure na walang mga respiratory problem, walang mga respiratory ailments kasi or walang allergies, yung mga ganyan kasi nakakasama din yun, 'di ba? Yung usok, yung smoke, any kind of smoke, nakaka-trigger, 'no, ng asthma, nakaka-trigger ng kahit kung merong diyan sa inyo may mga COPD or any kind of respiratory ailments or problems, make sure na aware ka of that, 'no. Tanungin mo muna yung mga kasamahan mo kung meron, may mga ganyan para hindi kayo mag-cause ng discomfort sa ibang tao or sa inyo mismo. Kasi kung pati kayo, 'di ba, kung may asthma kayo, may COPD kayo or kung meron kayong mga allergies, 'di ba? So you can do or you can use other way, 'di ba, of purifying yourself or yung living space, no? Merong maraming merong mga sage spray, 'di ba? May mga ganun eh. Tulad nito, ginagamit ko, no? Pasensya na madumi na. So yan, meron akong sweet grass, 'di ba? Ito used in spiritual cleansing and ritual for grounding, protection, purification. Merong mga ganyan din, 'di ba? Na makukuha kayo sa market. Kung hindi applicable sa inyo yung pagpapausok or yung smudging, there is spray na pwede ninyong gamitin din. So, yun. So, tignan natin kung ano pa ang ganap. By the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join sa membership. So, we have listen. Listen. Sabi dito, you have to be willing to listen if you want to really understand someone. Kasi alam mo, Leo, baka ang iba sa inyo dito, baka kayo lang yung lagi naririnig. Alam mo yon, yung nasanay na kayo, no, na kayo lang laging nagsasalita, kayo lang sinusunod, nakikinig lang mga tao sa inyo. But now, maybe there are some people around you also that wants to say something, no, sa iyo. Kaya this is a reminder para sa iyo na also give other people a chance, diba, to be heard. Allow them to speak as well, no? And sabi dito, now is not the time to be offering advice, but to be a compassionate listener. So, to listen fully and intently means to pay attention, not to just what is being said, but to what lies beneath the words. So, baka meron kayong, maybe your person, or maybe people around you, people that you know, baka merong mga problema, no? At maaring ikaw yung lalapitan at sa'yo magkikwento, sa'yo mag-vent out, mag-share ng kanilang mga pinagdadaanan. So, listen. Try to listen to them. Be a compassionate listener, a good and compassionate listener. You don't have to say something. You don't need to give advice to those people, no? Ang kailangan lang ng mga taong ito ay merong makikinig sa kanila and maybe they are choosing you, 'di ba? So we have self-love, ayan. Baka kasi, no, nakakalimot ka na meron ka din sariling pangangailangan, na your body, your mind, and spirit also needs care. 'Di ba? Kasi baka, alam mo yon, no, maybe you are always prioritizing other people's well-being, maybe you are always prioritizing um, other people's needs, 'di ba? Marami ka sigurong inaalagaan, pero yung sarili mo nakakalimutan mo. Baka yung sarili mo nakakaligtaan mo din na alagaan, hindi ba? So sabi dito, now is the time to love, nurture, and heal yourself. Okay? So wag mo nang antayin, no, na madrain ang energy mo, 'di ba? Ngayon pa lang, you take an extra effort para alagaan mo ang inyong sarili. Okay? Para hindi ka magkasakit. So, self-love is not simply a state of mind about feeling good. It's a state of appreciation for yourself that grows and matures from actions you take to support your body, mind, and soul. So, ayun, anuhin mo naman, asikasuhin mo naman ang inyong sarili. Okay? Take care of it. Take a moment, stop. Now is not the time to rush into decision that you're about to make. Before this important decision is made, take a moment to pause and quiet your mind so that you can ask your soul for guidance before you act or move forward. So take a moment to step back, at mag-isip-isip ka muna. Pag nilay-nilayan mo, reflect
on whatever situation this is na kinakaharap mo. Na before you make a decision, pag-isipan mo munang mabuti, weigh things out, tignan mo kung sa kunyari ganito ang naiisip mong desisyon, what are the consequences ng decision mong ito, what might be the effect nito sa iyo, sa sitwasyon at sa mga tao sa paligid mo. Timbangin mo munang mabuti, isipin mong mabuti, no? Yung para hindi mo pagsisihan in the end. Okay? So good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.